Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of April. Love reading for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate dito. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate, Cancer, please do check your other placement. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. At pwede din makontinue yung reading niyo from here to there or from there to here. So, just watch especially your Moon sign. So, let's start, Cancer. Ano yung pwede mangyari sa relationship niyo for the month of April? Tingnan muna natin kung what is happening right now, Cancer. Love reading for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Cancer, April, month of April. Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer. Let's see. Realization. Okay. Understanding, awakening, realization, epiphanies. Let's see. Let's pull another oracle card from Island Time Wellness Oracle card. Let's see your situation. Lighting, sudden change, shocking news, surprise, epiphany. Oh, see? Same. Epiphany, epiphanies. So, upheaval, transformation. Transformation, parang awakening, same lang din. So, might be nasa point ka ngayon of realization, awakening, transformation sa buhay mo. Let's see, ano yung gustong i-confess ng person mo sa'yo. Oops, so I get this. I don't like all attention you get. I don't like all the attention you get. Nagsiselos ata to siya. So, ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo? Possible na gusto niyang sabihin sa iyo, Cancer. I wonder if you're happy without me. Kasi siguro ganito, nakikita ko dito. Nasa point ka ngayon ng realization, right? Might be moving forward. Healing. Pwedeng na-realize mo siguro na I need to have some awakening. So, I need to understand things. Siguro acceptance. And then, nag-i-start ka na dito na mag-move forward. So, nagkaroon sa'yo ng mga realization dito. Actually, unexpectedly. And then, might be you are, of course, might be you are talking to the people, like, you know, and then, siguro sabihin natin kung babae ka, lalaki, baka hindi naman sa you are accepting but you are opening your doors for some possibilities of relationship could be. And then this person is getting jealous siguro kasi sabi niya, I don't like the attention you get. And then I wonder if you're happy without me kasi nakikita niya yun eh. Tapos nag-wonder siya na masaya kaya siya nang wala ako. Parang hindi naman siya nalulungkot or hindi naman siya, you know. Kasi nagkakaroon na sa kanya ngayon sa'yo ngayon ng realization. So, let's really see kung ano yung nangyayari. Okay. What is really happening right now? Oops. Wait lang. May nahulog.
Ten of Pentacles. Okay. So, itong relationship ninyo, honestly, nasa point sana kayo na nagsiseryoso na sana yung relasyon ninyo. So, nasa point na sana na meron na sana kayong before may successful, successful relationship. May mga plans kayo sa buhay, biglang nagkaroon ng challenge yung relasyon ninyo. Either biglang nagkaroon ng, kumbaga, unsureness, kumbaga biglang may mga nalaman ka, and then nangyari to sa inyo, nagkaroon ng challenge dito. So but this person, meron pa naman siya talagang parang meron pa siyang parang gusto niya pang mag-offer ng new beginning sa'yo. Might be communication. Parang gusto niya pa gumawa ng action to offer you a new beginning. And maayos kayo, magkaroon kayo balik ng harmony, love, balance, connection. So parang gusto niya ng second chance with you right now. Might be this person wanted to offer you new love. So, pero ngayon parang feeling ko ito yung ata. Let's see kung ano yung nararamdaman niya. Or let's see muna kung tignan muna natin bakit gusto niyang mangyari to. Feeling ko hindi naman ata to total separation. Could be nasa point lang kayo ng may misunderstanding or hindi kayo I don't know kung hindi kayo nagkaintindihan siguro ng person na to, tapos medyo hindi mo siya kinakausap. So nasa point pa kayo ng challenges. So why? So may kinalaman dito. Ang bigat ng problema ng person mo. Itong challenges na meron kayo ngayon could be I don't know, some of you are married. Some of you also dealing with the person who is married. Kasi nandito yung marriage card. So meron ditong napapa-challenge dito. Ang bigat ng mga pinagdadaanan ninyo ngayon. And you seems like realization. So, nagkakaroon ka dito ng realization na wait lang, parang, okay, tanggapin ko na lang yung katotohanan na might be hindi talaga kami. So, ngayon, pinapakita mo sa kanya na okay ka lang. And gusto mo magpatuloy ka na lang doon. At ako naman, kailangan ko din na maging matatag na magpatuloy sa buhay ko. So, the thing here is, itong person na to, minahal ka niya. Kaya lang, nasa point na meron nga talagang clarity dito. So, pwedeng ganito. Pwedeng you might be married with this person or getting married or something. Committed kayo. Doesn't have to be married. Pwede committed, long-term, seryosong relasyon. So, tapos, kasi ito, kasi talaga marriage card to eh. So, pwedeng nasa point na bumigat yung connection ninyo kasi nga nag-offer siya ng love to someone else. May third party involved dito, nagkaroon siya ng clarity. So, nung nagkaroon to ng clarity, there are judgment. May mga hindi magandang sinasabi yung mga tao dito. And dito ka nag-start na nag-gather the information about this person hanggang sa nalaman mo. So, ngayon di ka na inosente sa mga nangyayari. Yet, this person is coming back to you nga. Gusto niya magkaayos kayong dalawa. So, pwede ding vice versa, Cancer. Pwedeng ikaw yung naging third party dito. And then, nalaman mo na may involved itong person mo na married itong person mo. Or bumalik pa siya sa ex niya. Pwedeng ganun. So, depende kung nasaan kayo naka-resonate.
And then, ngayong point na to, pinapakita mo sa kanya na yung acceptance, realization sa'yo, sa part mo dito, na nagkakaroon sa'yo ng awakening dito, na hindi ako dapat nandito sa posisyon na ganito. So, kailangan kong ayusin yung buhay ko. Kailangan ko talaga dito na, kasi this is a shocking news eh. Hindi, ibig sabihin, hindi mo alam na may ganito. So, nung nagkaroon ata ng sudden change sa person mo. Kasi ito talaga yung nakikita ko. Hindi siya, parang merong marriage involved sa relationship ninyo. And hindi kayo yung married dito. So, inano ko na lang yung vice versa. Actually, nung time na medyo nagkaroon na ng pagbabago sa kanya, nag-gather ka ng information. Cancer ka eh. Malakas yung kutob mo, sensitive ka pagdating sa emotions. So, kinutuban ka nito ngayon. And then, tapos suddenly, unexpectedly, nalaman mo. So, na-shock ka. Ganun pala yun. So, parang dito ka nagkaroon ng realization. And then, parang yun na, hindi mo na siya kinausap. Hindi mo siya kinausap, yet parang nilagay mo yung sarili mo sa parang I need to have some freedom this time, na kailangan ko nang mag-move on. Kailangan ko tanggapin to. Kailangan ko ma-realize na mali itong mga ginagawa ko pala. So, napunta ko sa posisyon na hindi tama. So, umiiwas ka ngayon. Or nagtampo ka ba, nagalit ka. So, pinakita mo sa kanya na okay ka lang. And may pinakikita niya sa mga comments sa post mo, na nagre-reply ka sa mga comments, sa mga lalaki or babae. Nagsiselos to siya. So, ngayon, nag-wonder siya kung masaya ka ba nang wala siya. Kasi nagtatry ka dito na, kumbaga, yung emotion mo ngayon, na imbes na umiyak ka, magmukmuk sa tabi, parang tinanggap mo na hindi tama to. Hindi tama yung ginagawa niya at hindi ko dapat ipaglaban to. Parang ganun yung nakikita ko dito sa reading na to. So, ang bigat ng pinagdaanan ng person na to ngayon, na ganito yung naging reaction mo. Kasi willing pa siya eh. Willing siya to offer you new beginning. Willing siya talaga na balikan ka. I think baka nga siguro itong person na to, may plano talaga siya na balikan ka. Dito si kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Ano yung nararamdaman niya? See? Connected pa din siya. So, mahal ka ng person na to. So, alam mo yung nararamdaman niya ngayon, niloloko mo siya. Cancer. Feeling niya, kasi nga dito, diba, I don't like the attention you get. I wonder if you're happy without me. Kasi nagsiselos siya, siguro feeling niya may iba ka, may someone ka na ngayon, and still very much in love with you. Tapos ikaw baka may someone ka na ngayon, kaya siguro na ganito na yung nangyayari sa inyo. And baka andun ka sa point ngayon na accepting suitors na, might be person, mahal ka pa din niya, mag-o-offer pa din to siya sa'yo ng love, and gusto niya pa din na maayos kayong dalawa. So, nasa point kayo ngayon ng coldness. Ikaw, parang ikaw yung nagbigay dito ng silent treatment sa person na to. So, naramdaman niya man sa'yo na alam mo na, hindi ka na inosente sa katotohanan. Kaya siguro ganito yung naging reaction mo, pero feeling niya may iba ka na. Feeling niya siguro nung time na kayo pa is meron ka ding someone na. So feeling niya niloko lang ako nito siguro, ganyan. So yun yung naramdaman niya kasi nagsiselos siya eh. So nagsiselos siya sa mga nakikita niya siguro sa post mo. So ano ba din yung naramdaman mo ngayon about the connection na meron kayo?
Ano yung nararamdaman mo ngayon sa connection na meron kayo ng person na to? See? Para sa'yo, wala na kayo. Or, para sa'yo, kailangan ko nang makipag-iwalay talaga sa'yo. Parang yung feeling mo, hiwalay na talaga to. Hindi mo na kasi na-appreciate nung nalaman mong biglaan na may ganito pala siya. Sabihin na may asawa pala siya. Parang nakaramdam ka na parang nag-effort ako sa wala. Parang andun sa point na naglakas loob ako. Naglakas loob ka talaga dito na to pretend that you don't care. Na pinapakita mo sa kanya na strong ka, na brave ka, na okay lang sa'yo. But then, sa totoo lang, gumulo din talaga to sa isipan mo. Nandun sa point na gusto mo muna talaga ng peace of mind. Gusto mo muna talaga ng space. And, syempre nalungkot ka din sa mga nangyari. Kaya ikaw yung umalis dito ng tahimik. Siguro ikaw yung nang-go sa person na to. Pwedeng ikaw yung you give this person silent treatment nung time na nalaman mo. Unexpectedly, nalaman mo na either nagkabalikan pala sila or may sila pa pala. Parang ganun. So, hindi mo na siya kinausap kasi parang lumabo agad yung connection, lumabo agad yung mga plano, ganyan-ganyan. Para sa yung feeling mo ngayon, wala na kayong dalawa. So, anyway, I can see signs here. You or your person, okay? Maybe you might have a Libra or Taurus in your chart. Check your placements. Or Scorpio in your chart. Or Leo. Check your placement. You might also be dealing with Virgo, Pisces, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. I can see Capricorn as well, so might be you on your part. So I can see Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's see, ano yung pwede mangyari this month of April for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung pwede mangyari this month of April? Love reading for Cancer sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Divine Masculine, Young Masculine energy. So this is on your person side, could be. Or this is your side as being parang nagiging strong ka dito talaga. Na hindi mo pinakita sa kanya yung weakness mo na nasaktan ka. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block or restraints. Feeling ko yung person mo, kasi seloso siya eh. Your person might be also Scorpio or may Scorpio sa chart niya. Check your placement. Feeling ko yung person mo to. Siguro kinakausap ka pa din ito. Meron pa pala. Ano yung possible na ikaw gustong i-confess sa'yo this April ng person mo? Possible na gustong i-confess ng person mo this April sa'yo. I am truly sorry. You deserve better. Ano yung pwedeng gusto niyan sabihin sa'yo this April? Ano yung pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo this April? The timing just wasn't right for us. Feeling ko dito this April or in the near future, itong person na to, nagparamdam pa din talaga to siya sa'yo. And yet, dahil sa selos niya, siguro hindi niya natiis. Siguro,
ano-ano yung mga nasabi niya sa'yo dahil sa selos niya. Kasi nandito yung obsession eh. Siguro andun sa point din na, syempre, hindi naman kayo naghiwalay nito eh. Parang hindi mo na lang siya kinausap dahil sa nalaman mo. So, para sa kanya wala, meron pa din kayo. Pero para sa'yo wala na kayo. So, parang nilagay niya yung posisyon niya na boyfriend ka pa din. Boyfriend pa din siya or girlfriend pa din siya. So, nagselo siya dito, kinontrol ka niya. So, dito yung masculine energy, young energy. But then feeling ko dito, na-realize niya din siguro talaga na alam niyang may mali siya. Siguro kinonfront mo din siguro siya dito. Let's see, let's find out. Ano yung pwede mangyari this month of April for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus? See? The Queen of Cups, the Queen of Wands. This is the other person. Might be the wife, could be, or kinakasama. And this could be the family. This with the Ten of Pentacles. And this is you, Queen of Wands. So, ngayon, nandito siya sa na napapalibot siya dito sa inyo. Possible na clear na to sa'yo na meron talagang ganito. And you wanted your freedom. You are making here na parang yourself na to move on na, to have your freedom. Na parang ang nakikita ko kasi dito sa'yo, hindi mo pinakita sa kanya yung weakness mo na ang sakit ng ginawa mo, hindi ako makamove on, bumalik ka sa akin, ganyan, sakit na hindi mo to pinakita sa kanya, kundi ang ginawa mo is tumahimik ka. Either blinak mo siya, either, yung ginose mo siya or something. Kasi yung pinakita mo sa kanya dito na nasaktan ka in a way, yung pain na yon, pinarealize mo sa kanya na mali yung ginawa niya sa'yo. So, with the Page of Pentacles here, ngayon itong, na-disappoint ka kasi talaga dito. Ngayon itong person na to, bumabalik nga to talaga sa'yo. Di ba dito pa lang nakikita ko, bumabalik siya. Bumabalik talaga siya, or babalik talaga siya sa'yo. Pero nasa point ka na ngayon ng healing. So, pag move on na, healing process na, clear na sa'yo. So, I can see here na ito na nga yun, yung jealousy, judgment. Siguro may iba ka, no? Siguro niloloko mo ako dito sa point na dito sa nararamdaman niya. Siguro nang ganyan. So, nandito na yung obsession, controlling, possessiveness, jealousy. So, baka nung time pa, siguro dati na may boyfriend ka na, may siguro sino-sino na yung whatever na mga negative na sinasabi niya sa'yo. Masama kasi yung bunganga nito pag nagseselo siya. So ito na yung mga nandito yung mga judgment, mga harsh pull na salita na nabitawan niya sa'yo. But then hindi niya naisip na siya mismo yung ginawa kanyang tanga during those time na hindi mo alam na married pala siya or may kinakasama pala siya. So, parang hindi niya tinignan yung kamalian niya. Tinignan niya lang yung nararamdaman niya na selos sa'yo na yun ikaw din gumagawa ng ganun. So, binalik niya sa'yo. Parang manipulative na person. Could be also Capricorn. So, andun sa point na etong person na to, yun na nga, the act of addiction. Nandito yung devil card. So, parang this person act so jealous, controlling. And dumating din sa point dito na as also na bumabalik din siya sa'yo. You know? Yung parang andito sa point na gusto niyang para sa kanya kayo pa din. Kasi hindi naman kayo naghiwalay. Ikaw lang talaga yung umiwas na. So, para sa kanya, kayo pa din. Hindi niya ginusto talaga yun. Sa totoo lang, minahal ka naman talaga niya. Kaya lang, kumbaga, may ugali siya na ano yung meron sa kanya, yung katotohanan na meron sa kanya. Is hindi niya tinitignan, hindi niya nare-realize during that time dahil nga in love siya sa'yo. And para sa kanya, wala
wag mong pansinin yun as long as tayong dalawa nagmamahalan. Parang ganun. So, may pagka-iba yung ugali niya dito. Red flag. May pagka-psycho, manipulative, jealous person. Itong person na to. See? Para sa kanya, kayo pa din talaga. Kaya bumabalik pa din talaga to siya sa'yo. And para sa kanya, kayo pa din. Kasi hindi naman kayo naghiwalay eh. Pero siguro nung time na siguro na in-explain mo na talaga siguro sa kanya na wala na, hindi na pwede. Andun sa point na hindi na kayo nag-uusap, hindi mo na siya kinakausap. Naiipit siya dito sa sitwasyon kung kayo pa ba or hindi na. Kasi namimiss ka niya. And naghahanap pa din talaga siya ng way dito na to move forward towards with you or to talk to you. So, possible na dito muna siya binigyan ng clarity. Na hiwalay na talaga kayo. Dito muna siya binigyan ng clarity na kailangan mo nang ayusin yung buhay mo, ganyan-ganyan. Si Cancer kasi, pag magbigay to ng silent treatment, matagal to. Si Cancer kasi yung person na parang, mambablock na lang nang hindi mo nalalaman. Makikita mo, deactivate na lang sa Facebook. Ganon si Cancer eh. Tapos, pag mga ilang araw pa talaga yan bago sila maging okay. So, nung time na okay ka na sa kanya, kinausap mo na siya, pinarealize mo na sa kanya, alam ko yung katotohanan, ganyan-ganyan. So, dito na siya sa point na hindi man niya gustong umalis, kailangan niya na lang talagang umalis. Labag sa loob niya man to, pero kailangan niyang gawin to. Kaya, I am truly sorry, you deserve better. And the timing just wasn't right for us. So, at the end of the day, na-accept niya din yung separation siguro ninyo dahil na ikaw na yung nagsalita dito. Ikaw na yung nag-reveal sa kanya na alam ko na hindi, wag mo na kung ano yun, siguro may ebidensya ka talaga, pinakita mo sa kanya, ito alam ko. So, ikaw na mismo nakipag-iwalay sa kanya dito. And, hayaan, as hindi ka na din, after nun, hindi mo na din siya kinausap. So, dun, ayaw niya man na umalis, ginawa niya na lang kasi andun sa point na siguro napagod na din siyang lumaban, napagod na din siya hanggang sa nag-try pa naman talaga siya, pero hanggang siguro na napagod na lang siya and bumitaw na lang din talaga to siya. So that is my reading for you, Cancer, for the month of April love reading, Sun, Moon, Rising, Venus.